Yan, muli po ay isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ang reaction. Itong ginawang open forum nitong sila kabisnes. Kung tutuusin, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, itong ginawang open forum na ito nila kabisnes kasama ang mga kagwang syempre o ng buong kabisnes family ay kung tutuusin may mga aral tayong mapupulot dito o kumbaga makakalawan natin ito ng aral na pwede nating i-apply sa ating pamilya. Kasi itong mga usapin na nabuksan dito sa open forum na ito talaga ay malimit na nangyayari. Hindi lang dito kay Laka Business, kundi sa marami pang pamilya sa atin. At yun, sabi ko nga ay pwede natin itong kalawan ng aral para kung ano man yung mabuting ating nakikita o yung mga positibong nakikita natin dito sa open forum na ito ay pwede nga nating i-apply sa ating sariling pamilya nang sa ganun ay mas mapabuti o mas mapatibay ang ating samahan. Lalong-lalo na pagdating doon sa komunikasyon. Kasi isa yun doon sa natalakay nila ka-business yung pagdating sa komunikasyon, di ba? At natalakay din dito yung about sa unity. Lalo na nga doon sa pagkakaisa sana ng bawat membro ng ka-business family. Doon sa pag-share ng mga upload video nito si Papa Dins. Kung tutusin, hindi lang dapat kay Papa Dins kundi ito mga upload video nito sila ka-business. At maganda din ito, maganda din natalakay ito dahil kung tutuusin, hindi lang ito para dito sa mga kagwa, kundi para sa lahat ng membro ng ka-business community o ng mga nakapaloob sa ka-business community. At pasensya na nga pala po kayo mga kalingap, mga ka-business, kung medyo may naririnig kayong ingay ng bata kasi may kapitbahay po kami dito na may anak na yan, lagi nakangapit bahay dito sa amin at medyo maingay. At yan, sana po ay mapagpasensyahan nyo yung background ko kung medyo ikangay may maingay o may makulit na bata. Pero okay lang yan. Nakakatuwa naman itong batang ito kasi medyo madaldal siya. Nakakaaliw baga. At eto mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, balik tayo dito sa ating topic. Dito nga sa naging open forum na ito nila ka-business. At dito mga kalingap, mga ka-business ay meron tayong clip video na kinuha mula dito sa upload na ito nila ka-business. At ito yung isa sa ating tatalakayin. Eto, pakinggan natin. Unahin ko na po ito, no? Yung patungkol po sa mga uploads ni Papa Dins. Na napapansin ng ating mga viewers, pag halimbawa may bagong upload si Papa Dins, walang nag-share na miyembro ng ka-business family, lalo pang atong mga vlogger din. Ito, mas pinapatungkulan talaga dito ni ka-business ay itong mga kagwang na membro ng ka-business family na siya talaga ang dapat pangunahin o sila dapat talaga ang pangunahin mag-share na mga upload ng kanilang mga kasamahan. Kung tutuusin niya, hindi lang itong upload dapat ni Papa Dins, ni ka-business, ang kanilang dapat i-share. Kundi dapat yung bawat upload ng bawat isa sa kanila ay kailangan lahat sila ay may share. Yan yung dapat na maging patakaran din nila dyan Kumbaga, kung tutusin nga, hindi na dapat patakaran yan Kundi, yung alam yung inisyatiba na lang na oo, magkakapamilya tayo dito Dapat magkaroon tayo ng pagkakaisa. Diba? Nang malasakit sa bawat isa na ma-share natin sa ating mga komunidad ng ating channel yung post ng bawat isa. Katulad sabi ni Junjun ay nag-share sila kaya lang sa Facebook. Kung tutuusin, okay na rin yun. Okay din naman, okay din. Ay sinishare mo sa Facebook mo, pero mahalaga din kasi yun ay i-share mo dun sa
community mo. Di ba? Doon sa iyong channel mismo. Ito, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, kung tutuusin, parang para sa akin, ito ay isang reminder na sa lahat. Hindi lang sa mga kagwang, hindi lang sa membro ng ka-business family, kundi sa mismong lahat ng nasa komunidad ng ka-business. Maging kaming mga reactor. Kasi kung tutuusin, ako, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, sa totoo lang, medyo madalang-dalang din ang makapag-share na mga upload nitong si Papa din sa ka-business. Minsan nga, medyo nahihiya na rin ako dito kay Ma'am Pretty Mine. Pretty Mine 143 na ngayon ay secret file. Yan na yung kanyang pangalan ng kanyang channel. Kasi pag pumunta ako doon sa account niya, ang dami niyang share. Kay Laka Business, kay Papa Dins, at sa mga kagwang. Sabi ko, buti pa si Ma'am Pretty, naaalala lagi o hindi nalilimutang mag-share ng mga post nila ka-business. Samantalang ako, na reactor ako ni ka-business, ay napakadalang ko mag-share ng mga upload nila ka-business. O, di ba? O, hindi totoo yan, mga kalingap, mga ka-business, mga papi. Talagang minsan tinatamaan ako ng hiya dahil sa nakikita kong mga share nito si Ma'am Pretty Mine. Kaya nga, medyo kung mapapansin nyo, may mga share na rin ako kasi nga, sa totoo lang tinatamaan ako ng iya. Na ito si Ma'am Pretty, isang solid supporters lang ng ka-business pero napakatyaga, napakasipag niya mag-share sa kanyang community. At dapat ganun, di ba? Mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Alam niyo sa totoo lang, minsan, kung hindi ko pa maririnig na may magpapaalala, ay hindi ko talaga maalala mag-share. Pasensya na po talaga. At yun, maging ganun din naman doon sa akin mga ikang sinusuportang vlogger. Kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, at sa iba pa. Dito sa mga kaibigan kong vlogger. Kung minsan, talaga nalilimutan ko i-share yan. Lalo na nga pag sa TV ko sila pinapanood. Kumbaga sa TV ko pinapanood yung mga vlog nila at hindi ko na rin napapanood dito sa cellphone ko kasi mas naririnig ko kasi yung sinasabi nila o yung sound o yung audio pag sa TV ko pinapanood kumpara dito sa cellphone na medyo ika nga yung sound ay medyo ika nga mahina, di ba? Kumpara doon sa TV. At yun, pag dito ko sa cellphone napapanood, nai-share ko naman. Kaya lang hindi din ganun kalimit. Pero kung tutuusin, di ba, dapat pag nakita mo na may post, alam mo, sila ka-business o itong si Papa Dins, kahit yung dalawang main channel na lang muna yan eh. Yung sa mga kagwang, pwede namang saka na lang. Pero kung dapat, ay pati yung mga post nila ay ma-share ng lahat. Diba? Ganun din, yun, syempre, reactor ako ng kalingap, dapat ganun din. Pero yun nga, minsan talaga ay nalilimitahan ko din yung pag-share. Kaya sabi ko nga ay kung tutuusin, ito ay nagsisilbing paalala din, hindi lang dito sa mga kagwang, kundi pati sa amin. Di po ba? Ito, tuloy lang natin. Tsaka isa pa, yung tungkol sa ating GC, maraming beses ko na rin yan na pinaalala na maging aware kayo sa GC lagi, nakabantay kayo dahil baka mayroong mga mahalagang bilin at bigyan natin ng mataas na pagpapahalaga, respeto yung GC mismo natin kasi tayo yung mga nandun eh. Ito, napakahalaga nito mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi about dyan sa GC. Kasi kaya nga kayo nagagawa ng GC para sa mabilis na komunikasyon. Yung tipong hindi mo na ba isa-isahin pa ang bawat membro, halimbawa na membro ng iyong pamilya, na i-chat para paalalakanan, para kumustahin. Kumbaga, pag meron kayong GC, isang chat mo lang kumusta na kayo, pangkalahatan na yon. At sa dapat, ay kagad na nagre-respond ang bawat isa. Na okay lang ako, okay lang si ano, okay lang kami. At kung may problema naman, ay ganun din. Na meron akong problema, kailangan kong tulong,
kailangan ko ng payo o kung ano man ang kailangan mo. Yun yung sa dapat. Kumbaga, ang bawat message sa GC ay dapat, kung hindi ka man makareply nga dyan, dapat binabasa mo eh. Di ba? Binabasa mo kung simple pa kung kumusta at hindi mo naman, kumbaga, tinatamad ka mag-reply at ika nga ay wala ka namang masabi doon sa mga sinasabi na mga nasa GC o mga nag-message sa GC, heart mo lang na sa katunayan, nakita mo, nabasa mo yung message nila na sa katunayan ay aware ka na nabasa mo kung ano man yung naging baba nila doon sa GC. Okay na yun. At kung importante yan na kailangan mo talagang replyan, dapat replyan mo. Di ba? Kaya nga kayo gumawa ng GC para sa mabilis na komunikasyon. Tapos, minsan, bababa sa GC, hindi man lang nagsisin. O kung nagsin man lang, hindi man lang nag-react na kahit like o heart man lang doon sa mga message ng member sa GC. Di ba? Lalo na sa ganito, lalo na sa isang katulad nila ka-business na magkakapamilya na yan eh. Magkakapamilya na yan at hindi lang naman yan gumawa ng GC para sa chismisan, kundi gumawa yan ng GC para sa mahusay na komunikasyon, sa mabilis na komunikasyon, sa mabilis na palitan ng mga mensahe. Yun yung dahilan kung bakit sila gumawa ng GC. Kaya lang minsan talaga may mga membro na nagsisin lang dapat yun, maging maging alerto din ang bawat isa. Diba? Sabi ko nga, itong open forum na ito nila ka-business, may makakalaw tayo ditong aral. Kasi alam nyo mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, kami may GC din kami ng pamilya. Pero alam nyo, pag nag-message ang isa sa mga kapatid ko, na oy, kailangan ko dito, wala nang pari-pariwanag yun. Basta't sinabi ng isa sa kapatid ko, kailangan ko kayo dito, pumunta kayo. Kung sino man yung available pumunta. Wala nang tanong-tanong yun, may pupunta agad doon. Lahat nagkokontakan yan. O, available ka ba? Nag-message sa GC sa ganyan, pasahan agad yan. At sigurado na isa sa membro o isa sa membro ng pamilya namin o isa sa mga kapatid o pamangkin may pupunta doon sa nagsabi na kailangan pumunta ang membro ng pamilya doon. Kasi ang dahilan nun, aalamin kung bakit ba nagtatawag itong isa sa kapamilya namin. Baka may emergency, baka may kailangan ng tulong, ganun. Kasi dapat alerto yung isip natin. Lalo na nga at may ganyang paabot. Diba mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi? Kaya napakahalaga ng malinaw na komunikasyon, lalo kung ikay may GC. Lalo na nga kung yung GC nyo ay ginawa nyo para nga dyan sa mga mabibilis na pasahan ng informasyon. Pero na lang siguro kung ang GC nyo ay ginawa nyo lang para suportahan. Katulad halimbawa ng mga GC namin ng yung ka-business solid supporters. Yung kasi kumustahan, balitaan, patungkol sa nangyayari sa ka-business. Okay lang yun na mag-send ka lang. Kung gusto mong mag-reply sa mga sinasabi ng member ng GC mo, mag-reply ka. Pero yung mga katulad nitong mga GC nga na importante, binuo para sa mabilis na komunikasyon, ito yung dapat hindi mo iniitsapwera. Na-replyan ang bawat sinasabi ng membro ng ating kapamilya. Lalo't magkakapamilya tayo. Di po ba mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi? Sabi ko nga, kung ang GC nyo ay para chismisan lang, kumustahan lang, balitaan lang, okay lang yan na hindi ka mag-reply sa mga ibinababa dyan, mga ichinachat dyan. Pero yun nga, yung sa katulad nung binabanggit ni ka-business na GC nila, yun yung isang napakahalagang dapat lagi kang aktibo dyan. Ito tuloy lang natin. Tapos saan lahat ng telephone number active sa bot? Lalo na pag may emergency. Isa pa yan.
Isa pa yan sa dapat laging active ang telephone number. Kasi kung hindi ka makontak sa iyong Facebook, sa iyong Messenger, ay dapat diyan ka makukontak sa iyong telephone number. Kaya yan dapat ang laging naka-active sa iyo. Na once na tumunog yan, na may mag-message yan, may tumawag sa iyo, ultimano dapat sinasagot mo. Ultimano dapat chine-check mo ang bawat dumadating na message dyan. At kung sa tingin mo importante ang nag-message, sagutin mo agad. ASAP. Dahil baka yung nag-message sa'yo ay nangangailangan ng tulong o nasa emergency. Diba? Ganun. Hindi yung, alam mo na, may nag-message. Dahil inaanto ka, hindi mo man lang sisilipin. Narinig mo na tumunog. May nag-message, hindi mo man lang sisilipin. Nag-ring. Dahil inaanto ka, hindi mo man lang sisilipin. Ay, paano kung yung tumatawag o kaya nag-text? Ay nangangailangan pala ng tulong. Nasa emergency kalagayan. Paano ka makaka-responde? Kung mas uunahin mo pa yung tulog mo, yung antok mo, diba? Kaya nga, ang pinakang kailangan dito, yung alert. Dapat alerto ka sa lahat. Lalo na nga kung ang isa sa membro ng pamilya mo ay may pinuntakan. Dapat laging naka-alerto ang bawat isa dyan. Kaya tama yung sinabi ni Ka-Business at ni Mrs. Ka-Business na huwag itsapwalahin ang lakat ng dumadating na mensahe. Lalo na nga at may membro kayo ng pamilya na nasa labas. Tulad halimbawa nitong sinabi ni Mrs. Ka-Business at saka nitong si Mr. Ka-Business na nung nagmensahe sila dito sa bawat membro ng pamilya, mga kagwang, mare, pati itong mga M's, i-message nila, pero walang sumagot. Ay nung panahon yun, nasiraan sila ng sasakyan. Nagkaroon ng emergency. Ni walang mapagtanungan si Ka-Business kung paano yung gagawin kasi hindi nga niya kabisado yung sasakyan na yan. Kasi nga walang sumasagot. Inetsyapera ng bawat membro yung tawag nila. Yun yung sinasabi ko dito, mga kalingap, mga Ka-Business, na dapat maging alerto. So sabi nga ni Mrs. Ka-Business, nag-message siya. Nandun pa sila sa labas. Nung may sumagot, nakauwi na sila. Ay anin mo pa yung sagot. Kung yung nag-message sa'yo, ay wala na doon sa sitwasyon na nangangailangan ng tulong. Diba? Nakauwi na pala. No? Yun yung isang pinakang mahalaga, diba? Yun yung isang pinaka-importante kung bakit kailangan mo maging alerto sa mga dumadating na mensahe sa'yo. Doon sa mga pagtawag sa'yo na dapat hindi mo iniitsapera. Kasi nga baka may membro ka ng pamilya na nangangailangan ng tulong mo. Diba? Kaya aral to. Aral ito sa lahat. Hindi lang dito sa mga kagwang, hindi lang dito sa membro ng family Ka-Business, kundi sa lahat. Lahat tayo. Na once may natanggap tayong mensahe, ay dapat hindi natin iniitsapera. Lalo kung narinig na naman natin na may nagmensahe sa atin. Wala na lang siguro kung hindi mo narinig na may nagmensahe pala sa'yo. Pero yung narinig mo na, may nagmensahe sa'yo, babaliwalain mo pa. Diba? Dapat hindi ganun. At ayan, sana maging aral sa bawat isa ito. Sabi ko nga, hindi lang dito sa membro ng Ka-Business family, kundi dapat maging aral ito sa lahat. Diba mga kalingap, mga Ka-Business, mga kapapi? Kasi hindi yan sa mga nanonood sa atin, sa mga viewers ni Ka-Business, ay may mga ganito ding nagiging problema. Diba? Yung kakulangan ng atensyon sa mga komunikasyon. Diba? Na maaaring nasasakripisyo na ang seguridad ng isang membro ng pamilya nang dahil sa pagiging pabaya ng ibang membro. Tama po ba, mga kalingap, mga Ka-Business, mga papi? Ano sa tingin nyo? Mapupulutan nga ba natin ng aral? Ito ang open forum na ito o hindi? Comment down below lang po. At yan, paano po mga kalingap, mga Ka-Business, mga kapapi? Siguro hanggang dito na lang muna po itong ating
reaction video patungkol dito sa open forum na ito nila ka-business. Kung tutusin, hindi pa ito tapos dito yung kanilang open forum. Pero ang kinuha ko na lang dito, tinalakay ko na lang ay yung mga importanteng dapat matalakay. Di ba? Yung maging reminder sa ating lahat. Tama po ba? At yun pa, muli po ay maraming salamat po sa patuloy niyo pong panonood sa aking mga ginagawang reaction video. At maraming salamat din po sa wala niyo po sawang pagsuporta sa aking mga ini-upload na reaction video. Maraming salamat po. At yung bago po tayo tuloy ang magtapos, syempre, ang lagi po natin paalala, patuloy lang po natin suportahan Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, at Mrs. KB Official, ang butihing may bahay ni Mr. Ka-Business. At yun, supportan din po natin ang lahat ng kagwang at syempre, ganun din, ang lahat ng mga kasamahan ko reactor dito sa Ka-Business. Andiyan sila Taong Gala, Kalingap Turak, Ma'am Fleurs Channel, Annalisa Reality Vlog, Kuya Allen TV, at Ma'am Alminda Mix Vlog. Yan, supportahan lang po natin sila. At yun mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, isama na po natin sa patuloy po natin susuportahan ang ama ng kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po si Kalingap Rab, syempre ganon din na may bakay ni Kuya Bal Santos Matubang na si Ate Edna Vlog. At ganon din po ang may bahay ni Kalingap Rab na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganon din po lahat ng Kalingap Partners at lahat ng Kalingap Reactors. At isama na rin po natin syempre mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, sa patuloy po natin susuportahan Esme Bebang Official, Pretty Mind 143 o Secret Pile. Yan, Meli Kay Vlog, Nana Channel TV, Erlinda Official Vlog, Jewel Channel, Blessful Balance, Bernalyn OFW, Kuwait, LBOFW Abu Dhabi, Nika Maria Mix Vlog, sino pa ba? At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po. At yun, gagawa na lang po ako nung katulad nung nakaraan. Yung nilalagay ko dito sa screen. Nalilimutan ko po talaga, pasensya na po talaga. Ulyanin na po kasi ang inyong lingkod. Yun. Muli po ay maraming salamat po. God bless po. At I love you all. Bye-bye!